Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-login sa inyong SSS online account na hindi na gumagamit ng OTP galing sa cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome. At pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph at may makikita po tayong ganito na Social Security System under ng www.sss.gov.ph. So i-click lang po natin ito. And then hanapin at i-click natin itong create a my.sss account or login. And then hanapin at i-click natin itong member login. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So make sure guys na tatandaan ninyo yung user ID at password ninyo para makaproceed po tayo. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito, one-time PIN. So kailangan nila ng one-time PIN. So i-click muna natin itong one-time PIN through SMS, itong may square. At pagkatapos ganito na po yung lalabas, mapupunta kayo dito sa one-time PIN. So may 5 minutes kayo para ma-receive yung OTP or yung text na galing kay SSS na may one-time PIN. So ito na po yung problema ng karamihan. Kasi minsan nandyan pa yung cellphone number nila pero yung OTP or yung text na galing kay SSS delayed po na dumadating sa kanila. Tapos pag nando na yung one-time PIN tapos nilagay nila dito, hindi na po tinatanggap ni SSS kasi delayed nga yung OTP na na-receive ninyo at nilagay ninyo dito. At isa pang problema ng karamihan, paano daw kung wala na sa kanila yung SIM card na nakaregister sa SSS account nila. So hindi na nila talaga marireceive yung text ni SSS na may OTP or one-time PIN doon. So hindi na sila makakalagin. So kung yan po yung problema ninyo, gagawan po natin yan ng paraan. So kapag nandito na kayo guys at ganito yung nakikita ninyo, kapag naka-cellphone kayo, ganito lang talaga yung nakikita ninyo. So walang ibang makikita. So para makaproceed tayo dito guys, kahit walang OTP, i-click lang natin tong tatlong dot dito sa taas kung naka-cellphone kayo. Ito po. So pagka-click ninyo, may makikita po kayong ganito. So, i-click nyo po itong box ng katabi ng desktop site. Ito po, itong may square. After nyo maklik ang desktop site, may makikita na po kayong ganito. So, may nakalagay na dito sa baba na kung nag-change kayo ng contact information ninyo, mas maganda daw na pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Pero teka lang guys, may nakalagay pa na or set up TOTP for additional security. So ibig sabihin yan, pwede kayong mag-set up ng TOTP or time-based one-time password. So wag na nating patagalin guys, para makapag-login na tayo, i-click na natin itong set up TOTP, itong may square. At pagkatapos may makikita po tayong ganito. May 4 na steps na dapat nating sundin. So una guys, dito sa baba kailangan nating ilagay yung user ID at password natin. So make sure po tama yung user ID at password na ilalagay ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito sa option 1 may makikita kayong QR code. Tapos sa option 2 yung secret key or yung parang code yan. So mas maganda i-screenshot nyo kasi para to sa inyong SSS account. At ito yung mga gagamitin ninyo kapag gusto ninyo mag-create ng time-based one-time password. So hindi na yung OTP na galing sa text sa inyong cellphone. So ulitin ko, i-screenshot nyo po ito, pagkatapos i-save nyo. Tapos pwede kayo magkuha ng copy nito, pwede nyo i-send sa messenger ng mga anak ninyo, pamilya ninyo, ganyan. Basta yung pinagkakatiwalaan ninyo. So ito na. Para makaproceed tayo guys, huwag nyo po munang i-click yung next. So kailangan nating mag-download ng Google Authenticator. So itong Google Authenticator guys, ito yung gagamitin ninyo para doon kayo kukuha ng time-based one-time password.
So may nakalagay naman dito kung desktop or laptop user kayo, ito yung i-click ninyo, itong My Square. Pero kung iOS naman yung device ninyo, ito yung i-click ninyo, itong My Square, itong Google Authenticator ito. At para naman sa mga Android devices, ito yung i-click ninyo, itong Google Authenticator, itong My Square na kulay pula. So madadirect po kayo dito. So i-click nyo na lang po itong install. At kung na-install nyo na, i-click nyo na po itong open. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong get started. At may makikita po kayong ganito, continue as. So i-check nyo po yung email address na nakalink dyan. So kagaya sa akin iyan, Dev Tutorial, so yun yung i-click natin, continue as Devs. So dito may dalawang paraan po tayo kung paano makaproceed. So, una is yung scan a QR code. So, yung QR code na pinascreenshot ko sa inyo kanina, ito po yun. So, hindi naman natin yan ma-scan kung isa lang yung cellphone na gagamitin natin. So, mas maganda yung pinascreenshot ko sa inyo, isend nyo po yan sa kakilala ninyo or sa relatives ninyo. Basta pinagkakatiwalaan ninyo, basta malapit lang sa inyo. Pagkatapos, doon nyo iscan sa cellphone niya yung QR code na sinend ninyo. Hindi ko lang po maipapakita sa inyo kasi hindi po siya na screen record or ma-screenshot. Kaya hindi ko po maipapakita sa inyo. Basta itong pinascreenshot ko sa inyo, isend nyo muna sa kasama ninyo dyan. Pagkatapos, i-click nyo tong scan a QR code. Pagkatapos yung cellphone na kasama ninyo, i-scan nyo yung QR code na sinend ninyo. Basta guys, pagka-click ninyo nitong scan a QR code, ganito po yung makikita ninyo. So, Authenticator would like to access the camera. So, para makascan kayo ng QR code guys, i-click nyo itong allow. Wag nyo pong i-click ang don't allow kasi hindi kayo makakascan ng QR code niyan kapag don't allow yung i-click ninyo. Dapat yung allow talaga. Pagkatapos dito, i-scan nyo na po yung QR code ninyo. Yung pinascreenshot ko sa inyo kanina at pinapasend ko sa ibang cellphone. So kung nasend nyo na, itapat nyo na lang po yung QR code dito sa camera ng inyong cellphone para ma-scan at mabasa ng Google Authenticator. At kung wala kayong masendan or nahihirapan kayo, pwedeng itong pangalawang step yung gamitin ninyo. Itong enter a setup key. Yung katabi ng QR code, yun yung setup key. Yung code doon, yun yung ilalagay ninyo dito pag click ninyo nitong enter a setup key. So ulitin ko guys, isa lang yung pipiliin ninyo dito. Kung nakascan na kayo ng QR code, automatic na pong makakapasok na kayo. Kung ayaw nyo ng QR code, itong step 2 yung gagamitin ninyo, pwede rin po. Basta once kapag nakapasok na kayo, ganito po yung makikita ninyo. So bali itong blue guys, ito timer to. So make sure na hindi pa naubos to, nagamit nyo na ang code na nandito. So itong code ilalagay ninyo dito. So make sure guys, hindi pa natatapos yung 30 seconds, nalagay nyo na ang code at na-click nyo na ang next. Kasi kung pagkalagay ninyo ng code tapos na yung timer doon sa kabila, pagka-click niyo ng next, hindi kayo makaka-proceed. At may nakalagay dito na 5 attempts lang ang paglalagay ng one-time pin dito. So make sure guys, kakaumpisa pa lang ng 30 seconds na timer, yung bagong password, ilagay nyo na kaagad dito pagkatapos i-click niyo diretso itong next. Kasi kung natapos na yung timer at hindi pa kayo nakapag-click ng next, nag-expire na po yung one-time pin na nandoon. So maglalagay kayo ulit ng bago. So ulitin ko, pag tingin ninyo sa Google Authenticator ninyo tapos may pin na, make sure na ganito pa yung timer. Yung kakaumpisa pa lang guys. Huwag yung patapos na yung timer kasi paglagay ninyo doon sa one-time pin, mag-change na naman yung OTP or time-based password ninyo. Kasi every 30 seconds, nagre-refresh po yung password. Mas maganda talaga pagkaumpisa ng password, ilagay nyo na kaagad doon sa one-time pin, then i-click nyo na ang next. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So successful na daw yung pag-enable ninyo ng TOTP. At dahil sa successful na, so ngayon try na nating mag-login. So ilagay natin yung user ID at password natin dito, then click login.
So kung nakikita ninyo guys, dalawa na yung pagpipilian ninyo. Yung one-time PIN through SMS at itong bago na time-based one-time password or TOTP. So i-try na natin to. I-click natin tong Get PIN. So mapupunta tayo dito sa paglalagay ng TOTP or yung time-based one-time password. So punta tayo sa ating Google Authenticator. Pagkatapos, tingnan natin kung ano yung PIN na nandoon. At kung meron ng PIN doon, make sure na kakaumpisa lang ng 30 seconds guys para hindi kayo maabutan na mag-expire ito. At pagkatapos ninyong ilagay, i-click nyo na kaagad ang login. So ganun lang po kadali at makakapasok na kayo ulit sa inyong SSS online account. So kahit wala kayong cellphone number or kahit wala kayong OTP, next time kung maglalagin kayo, yun na pong TOTP or time-based one-time password yung gagamitin ninyo sa pag-login. So may dalawang option na kayo, TOTP or time-based one-time password or yung OTP or yung one-time password.